Soulja Boy tough. Hey yo, what's up? It's your boy, Solar Boy. So ayun, another day, another tattoo na naman ang ating gagawin. At malaki ang ating project ngayon dahil full sleeve. At hayaan muna natin dyan sila sir. Naayos ang ating aircon at mamaya papalamigin na rin nila yan. Ito, dito na ang ating client from OC. Okay ba diba? From down under. Ganun ba naman tawag doon? From Australia si sir. At actually nagkabump na kami yan sa airport lang eh. Papunta siya ng Australia noon. Ako papunta ng Hong Kong. Shoutout sa mga napuntahan ko dyan sa Hong Kong ha. Wait, mamaya kausapin natin siya. Malaking gagawin natin project ngayon. Nakapagpa-schedule sa a week ago. A week ago pa lang siguro, no? So, iba yung design niya na papagawa dapat. Then, back and chest. Sa back sana, at saka sa chest. Pagdating niya rito, nakapag-decide siya na magpapa-full sleeve ka na lang kasi parang kakasya naman yung araw mo para sa full sleeve project na gagawin natin. So, ano bang idea mo, sir, na gusto mong gawin? Parang Greek mythology na lang siguro. Parang, una kasi plano ko talaga Filipino mythology, pero nagsuggest siya parang Greek mythology. Greek mythology. So, sige, oo. Marami naman na ako nagagawa ng Greek mythology niyan, pero try natin gawa ng panibagong approach sa panibagong atake para kahit papaano maging kakaiba. Gagawin lang muna natin share ng layout, upon approval, gagawin na rin agad natin ngayon. Layout lang ako, then check mo mamaya kung anong Okay. Yo, tara. Samahan niyo muna ako, tara. Titingin muna tayo mga kain natin kasi mahaba-haba yung session na gagawin natin. Tignan natin kung may merienda dito kay ate. Naman tayo, banana queue, kamote queue, bawal barbecue. Ay no, parang wala, naubusan. Naunahan ako palagi ng mga rito, nagko-construction. Naalala niyo yung nakaraan, pinamerienda natin sila. Pamerienda natin dyan. Ito kasing pondo na yan. Galing kay Boss Toyo yung pinamimigay ko ngayon. Boss Toyo, thank you. Ayan, pinamerienda natin sila. Dito yun. Tignan natin anong merienda ngayon dito. Pwede sa atin. Ito, tol. Naunahan na naman ako ng mga Mamoy, araw kong malakas May karne to? Ako meron yan, boss. May karne. Bawal sa akin may karne. Ito. Palita ko na. Ito na lang. Magkano to? 20 na lang. Magkano ba dati? Sige. Tsaka isang Milo. Templa yung idol? Patimpla na lang. So yun. Tara, merienda muna tayo bago tayo magtatuan. Let's go! Sarap. May asim siya konti Joke lang. Sarap. Ikaw Jed, gusto mo? Okay na po. Ayaw mo? Medyo mabigat-bigat sa tiyan to. Tara. So actually delaying tactics lang muna tayo kasi ngayon dumating yung naglilinis ng aircon namin Tama-tama rin naman, pagpahingayin muna natin ng mabuti yung client natin. Nagkakape rin naman siya dun sa loob. At ako dito lang muna. Meron kang bago tayo sumabak sa full sleeve. Pero 3 days naman yung pwede siya So hatiin natin yung 3 days yun para hindi rin bigla kasi first tattoo niya pala yun. Try muna natin sa may upper arm matapos. Actually pagka nagpapa-full sleeve tayo, pag natapos mo lang yung upper arm sleeve na to, sobrang dali na dito sa part na to. Sa mga nagtatanong kung masakit dito, tingin ko mas masakit dito sa upper part sa may braso, unlike dito sa lower arm. Kala nila kasi malaman, ganito. Kasi pag dumating sa ganitong side, masakit na Ako pa naman pag gumagawa, gusto ko talagang sarado Hanggang dito talaga. Pag sinabi kong half sleeve, gagawin ko sa inyo. Hanggang dito yun, sarado yun. Pag tingin mo sa harap, kompleto. Hanggang dito, wala lang talaga rito yun. Sa ilalim. Pag meron sa ilalim, upper arm sleeves, wrap around na yun. Iba rin price nun. Pag sinabing half sleeve lang, upper arm, parang dito lang yun. Pero ganun yung sulit na yun. Basta yun, tignan nyo lang mamaya yung gagawin natin. Nakapag-ano na tayo, nakapag-layout muna tayo. At freestyle lang muna natin yung gagawin nating pag-layout, then konting adjustment, sketch para ma-occupy yung half sleeve niya. Let's go. Sir, tara. Come to my cage. Kung mapapansin nyo, malaki print natin. Oversized. Oversized yan sa braso niya. Para ma-maximize natin yung space. Tsaka yung ma-maximize din natin yung pinaka-main character, malakihan natin. Para pagdating dito, kahit maliit siya, sa may baba niya, makikita yung pinaka-difference. Konting technique lang tayo sa mga hindi nakakaalam. Sa mga hindi lang nakakaalam, baka iba alam na
Mga tsawang pa ako, baka mali tayo ginagawa. So, normally kasi pagka nag-print tayo sa mga stencil printer, printer natin, may mga excess na mga inks. Yan, mga kapal yan. Pag dinikit kasi natin yan sa balat, didikit lang ng medyo light lang magiging dikit niyan pagka yun ang dumikit sa balat. Kaya tatanggalin lang natin yung mga excess niya ng mga carbon yan. Tsaka hindi mo makikita ibang details pagka may mga excess na ano. Ayan, makita nyo, tinatanggal natin iba. Numinipis siya, pero yun lang naman talaga yung details na kailangan natin makuha pag nagtatato tayo. So, para di rin tayo maligaw. Kung napanood nyo yung isang vlog ko sa Facebook ko, sa sukat pa rin niya aking ginawa ko. Nahirap ako magtato dahil yun nga, nagbalagbag stencil ako. Doon pa lang, start pa lang, nahirapan na ako. So, kailangan stencil pa lang. Nice mo na. Para during the process, hindi ka mahirapan. Boy, thank me later, boy. Okay. That's it. Stencil na natin yan. Eh, wala talaga eh. Pero kung may mano-mano stencil mo to, mas makapadali. Eh, mabilisan lang tayo pang... Pero kahit pa paano, kita naman na yung mga details na kailangan nating sundan. Alright. Let's go. Alright. Stencil natin. Wrap up na. Medyo magulo lang yan pero may nakikita ba? Na hindi ko nakikita. Ayan. So, tayo na bahala dumiskarte dyan. Pero at least, mapapaabot natin siya dito. Yan ang sinasabi kong half sleeve. Sa harap mo pa lang siya titignan, is puno na siya. Wala pa lang talaga rito. Sa inner. Right. Start na natin yan. Siyempre gagamit tayo ng Mami. Ang gagamitin natin, I think is ito lang, 15 round magnum kasi pagka ganyan talaga maraming balbas. Ito meron pang parang architectural ano dyan, engineering na mga ano, poste-poste. Kailangan natin pan details dyan, liner, 7RL, and pang background siguro sa mga gagawin nating background na piglat, mga tando. Siyempre sus yan, tando kailangan papasukan natin ng kulugat piglat. Alright, see you. Siyempre, triple block ng Mami para sa mga pure block na gagawin natin. And ito kabisado kasi 60 kasunod ng pinaka dark 60 na, 20 na, pinaka light na gray washed. Then pinaka last ko is ito na, dilute, pan-dilute natin. Sir, kamusta naman sa unang tusok natin? Okay naman, hindi siya gaano kasakit sa ina-expect ko. Mas masakit pa ina-expect mo? Oo, akala ko talaga natatakot ako eh, sobrang. Pero okay naman pala. Ilang weeks siya bago mag-heal? Normally, 14 days. 14 days talaga ang healing period ng tattoo. And kasi yung mga first week niya, mag-scabs lang yan. Normal yun, may parang matatanggal na itim-itim. Kasama sa balat. And may tinatawag tayong silver skin after siguro mga 8 days, 10 days. So hindi pa siya fully healed nun. Ang pinaka makintab niya talaga, maganda tignan, yun, nasa 14 days. Shading na tayo. Gamit pala natin na pang shader ngayon is an M1 lang. Para lang maipang sungkit natin sa mga buhok, balbas. So medyo ano kasi ito medyo intricate yung mga ganitong balbasan sis. Try natin makuha mismo yung mga detalye. Normal kasi ginagamit ko talaga malakihang karayon. Pero ito, tsatsagay natin ngayon sa 9. Curve pa rin siya. Curve ng Magnum. Alright, so hindi ko na masyado ipapakita yung buong struggle ko. Buong detalye yung proseso. Pero from
part by part napapasilip natin. Alright, break time muna tayo. Tingin ko halfway na. Dito sa taas, medyo malaki pa, pero ano naman na siya mga light na lang yung mga, more on light na lang siya. And siguro yung background na lang yung idadart natin para mag-work siya ng contrast. Lumutang yung pinaka-subject natin. Break time muna. Let's go! And ano nga pala, gray wash lang pala ang ginagawa natin ngayon. And nasa mukha na tayo. Malapit na rin naman matapos to. And habang nagtatato ako dito, habang tumutusok ako dito, nandiyan naman si Get Pierced by Sabellones. Pakita mo nga kung anong ginagawa nila dun. Piercing na ginagawa ni Miss Sabellones. Gumagawa ko ng forward lips. Sa mga hindi nga pala nakakalam, si Sabellones ay nagpi-piercing talaga. Nahinto lang yan. At ngayon siya yung nagbabalik. Kasi dati talaga nagpi-piercing talaga yan. Hindi lang siya makapag-piercing ng mga nakaraan kasi mahaba yung kuko. Ngayon nag-decide na siya na puputulin niya na yung kuko niya at pagpapatuloy niya na yung pagpi-piercing niya. Yun. Servisyo. Eh mas malupit pa yan ngayon kasi nag-undergo yan ng seminar sa kay Romel Bacsal. Pakita mo yung certificate of candidacy for Piercer of the Year. Kaya sa mga gusto magpa-piercing dyan, magpabook na kayo sa page ng check nyo sa Get Pierced by Sabellones. Makita nyo yung mga gawa niya ron. Alright. Mamaya, balikan natin yung final result na itong ating half sleeve. Alright, tapos na tayo for today's session. I think nasa 8 to 10 hours yata tayo inabot para sa ating half sleeve. Pero syempre, nag-enjoy tayo ngayon kasi nagawa natin yung mga gusto natin makuha ang detalye, contrast at saka dynamics nung tattoo na ginagawa natin. Bukas ulit! Dito, madaling part na yan. Ito talaga inuuna ko kasi ito talaga yung mahirap na part. Sabi nila, hindi nga daw masakit. Pero sa totoo lang, masakit talaga sa braso. Lalo na dito sa mga gilid. Yan, yung mga crucial part na tinatatuan natin. Diba sir, no? Oo, pag ganun siya, alam niya hindi mga ganyan. So, at least natapos na natin yon. So, dito, mga basic na lang dyan. Bukas, gagawan na lang ulit natin ng panibagong layout, design. Bukas, gagawan na lang ulit ng panibagong layout, design. Siyempre, papasok pa rin sa concept na itong mga demigods, Greek gods na ginawa natin. Noon na lang muna natin si Zeus. And sabi ni sir, gusto niya may touch ng parang engineering. So, nag-come up tayo ng parang mga pillars ng mga Roman Empire na yan. I-wrap na lang natin yan. Videos, photo, and continue na bukas. Congrats para sa ating first sitting. Tattoo ni sir. Malaki yan agad. Sitting like a champ. Medyo masakit nga yan sa ganyang kalaki. At least naumpisa na natin. Nakita natin kaya niya. Kasi dito pala kinaya niya. Dito wala na yung bukas. Abangan nyo na lang sa susunod na vlog ko yung continuation ng ating full sleeve project. Kaya naman hanggang dito na tatapusin vlog ko. Stay safe, stay healthy boy. Mayroon lang malakas. Yeah. Brr. Soldier boy, tough.